Jem. Jem. Good morning po sa inyong lahat. Good morning! Today is May 9, 2026. Ayan. Are you blessed? Amen! Hallelujah. Kahit gaano tayo pagod sa ating work, pero nandiyan ang Panginoon na nagbibigay kalakasan. Kaya tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Yes, amen. And sabihin natin sa Diyos na, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng pag-iingat natin sa bawat linggo. Amen. Hallelujah. Kaya, binabati ko din po ang ating manonood ng good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-join sa aming live. At welcome po sa Alive in Christ Christian Church Global Mission dito sa Hong Kong in One Child. Ayun. Thank you. God bless you po. Today is celebration din ng Mother's Day. Batiin nga natin ang lahat ng mga nanay ng bawat isa ng mga nanay. Happy Mother's Day! Batiin din po sa mga nanonood. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At God bless you po. Wala ang MC ngayon, si Gemma Obra. Ayan. At magsisimulan po na tayo. At babasahin ko na po ang mga tatayo. Ang ating call to worship po ay to be led by Pastoral Grace Azotea. At ang opening prayer po ay si Brother JC Gonzalez. At scripture reading po ay babasahin po din natin si Sis Jolens Bayonon. At praise and worship po ay to be led by Pastoral Grace. At ang ating word of God ay si Pastor Ronald De Jesus. And ang ating tithes and offering, si Sis Eva Berbera. At closing prayer naman po ay si Pastor Ronald De Jesus. Yun po ay papasok ko na po ang ating call to worship. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Praise God. Hallelujah. So tayo po ay umawit ng call to worship song para sa ating Panginoon. Hallelujah. As we are gathered here today and as we celebrate Mother's Day today, thank you Lord for all the mothers. At tayo mag-focus muna sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's just fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen. At awitin natin na masaya, puno ng pag-ibig. Amen. Ang ating Panginoon. Hallelujah. At po but let's welcome our Holy Spirit in this house. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We give you praise. Hallelujah. Oh, this place, Lord, you're mighty God. Hallelujah. As we gather sing that one. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way, and have your way. Yes, Lord. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy God, and have your way. This is your house.
gawain ito. Yes. Ibinigay niyo sa inyo lahat ang gagaling ng buhay namin. Yes. At ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at pagsamba kasi ito po yung nararapat. Ngayong araw na ito at sa araw bukas, sana sa araw-araw ay maalala po namin ang mga ina po namin. Kaya ginamit nyo na magbigay buhay sa amin. Yes. Amen. Amen. I-bless po po sila para po lalo po namin mabigay yung papuri sa inyo. Ang buhay po nila ay lagi namin pinag-arasal at tinaas po na sa inyo kayo maghawak sa kanila, sa amin po lahat. Again, sa mga gawain namin ngayong araw na ito, ngayong buong linggo bukas ay pagpalain po. Kayo po ang amin. Panginoon Jesus. Good morning, everyone. Our scripture reading for today is from the book of Psalm 139, verses 13 to 17. You made all the delicate inner part of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How will I know it? You watched me as I was being formed in utter seclusions, as I was woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. The Gospel of the Lord. Thanks be to God. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Sinong this last week has been napagod? Yes. Amen? May na mga amen yan. Ito naman, di ba? Yeah. Today, the week has been very challenging. Amen? But then God will always provide Yes. source of strength for us. Amen? Yes. That we are being challenged. Whether physically challenged, amen, emotionally challenged, amen, mentally challenged, financially challenged. Amen? But the Lord is our strength. He is Hallelujah. our Yes. joy. Amen? He's the one who's always with us. Araw-araw. Amen? Yes. Open my mouth, Lord, and I will declare your grace. Hallelujah. Kaya po namin araw-araw tayo masaya para sa ating Panginoon. Amen.
jumps in my heart, you know, when you truly give awareness whenever you worship Him. Not just me saying, not just because you have to say and follow me, but because you say it from your heart. Out of that one comes from your heart, the mouth speaks. So what's the abundance of your heart today? That when you praise and worship our God, whatever is your situation, He is still worthy to be praised. Amen. And He's the only one, amen, who can help us. He's the only one who can lift our heads. Amen. We use that.
Hallelujah, praise God. Meron po tayong bago. Pwede po ba minanyayahan po kayo sa harapan para magpakilala sa lahat? Hallelujah. Thank you, Lord. Meron tayong bago. Doon kaya sa gitna. Yan. Kayo po ay magpakilala kung yung pangalan po natin. Kung saan po tayo dito sa Hello po, ako po si Rosemary. Hi, Rosemary! Dito lang po ako sa Olympic po. Yay! Sa Pilipinas. Sa Bella po. Ilocana! Ano tayo sa'yo? Si Ma'am Aurora po. Ako po si Ivy-Lan. Hi, Ivy. Ivy for short, from Cagayan. Uy, Ilocana! In-invite po ako ni Sister Jemima. Welcome! Sa Longhas Park po ako. Dumating lang po ako noong April 29 po. Wow! Welcome po, kapatid. Sila kayo? Ay, dito lang po kayo. Pag-pray kayo. Kumakain si Gemma. Nangangakam. At sila. Welcome po, Sister Ivy and Rosemary. Po na ito pa kasama ko sa plano ko ng Diyos. Ito na nung kami ko ng Diyos nila, ito maganda. Amen. At naniwala po kami na kayo po ay pagpatalaan po sa lugar na ito dahil wala pong bang tinataas po dito. Kung po pangalan po natin po, Panginoon bilang Diyos, pagligtas ang ating mga buhay kasi yan kayo. Kailangan po natin, amen. Kaya pag kayo po ilalabas po tuwing Sabado, Linggo, ayan po, gawin po natin sa Friday and Monday, Sunday, kailangan po oras. Pero ang ating pong church po ay Alive in Christ. Amen? Wala po ito ating ating po senior pastor sa Pilipinas po. At ako po si Pastor Ronald, bilang po, pastor din po ng Gaswatchay. At si Pastor Grace, amen? Kasama natin si Pastor Sister Bing, amen? Kasama po ni Pastor. Amen? Kaya kami pinagalang nakasama po kayo sa gawain po ng Panginoon. Ayos, welcome po sa gawain po ng Panginoon. At wala po kayo ibang gagawin po, kundi kayo po ipagpanalangin, kayo ipag-pray po namin. Alam po natin ang panalangin po ay magagawa po. Maniwala po tayo, pag pinag po na tayo, ang Diyos po ay ikilos po sa mga panalangin po natin. So po itas po natin ang mga kumain. Hallelujah, Panginoong Diyos, Lord. Kami po ay nagdalagang tuwa sa umaga nito, Panginoong Diyos, Lord. Nakita po kami nakasama pa yung bisita, kapatid, Panginoong Diyos, Lord. Nanalito po, Panginoong Diyos, Lord, nakasama po namin sa panunumbahan, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Naniwala kami po, Panginoon Diyos, tiwala sa inyo, Panginoon Diyos, Lord, na meron po kayong plano sa kanilang mga buhay, hindi po aksidente kung bakit natin sila, Panginoon, dahil sila po ay tinawag niyo po, Panginoong Diyos. Aming Ama, aming mga kamay, Panginoon Diyos, nakataas po sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos, Lord, dalangin po namin na patuloy po silang ingatan, pagunahan, pagpalain, Panginoon Diyos, Lord, ang kanila po spiritual na buhay, Panginoon Diyos, sila po ay tunay higit na makakilala sa inyo, Panginoon, at masumpungan po kayo, Panginoon, dito sa lugar na ito, Panginoon Diyos, Lord, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon Diyos, maging kanila pong physical, Panginoon Diyos, Lord, hallelujah, sa araw-araw, Panginoon Diyos, Lord, bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, sa lahat ng kanila pong gagawin, Panginoon Diyos, Lord, maging sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong mga amo, Panginoon Diyos, sila po inyo pong pangunahan, ingatan, Panginoon Diyos, sila inyo po sa mga sakit, karamdaman, Panginoon Diyos, gawa ng kadiliman, Panginoon Diyos, Lord, at inyo pong presensya, manatili po sa kanilang mga buhay at maranasan ka, Panginoon. Dahil din po, Panginoon Diyos, Lord, at kanila pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoon Diyos, Lord, ingatan niyo po, ilayo po sa masama, Panginoon Diyos, Lord. Ganun din po, Panginoon Diyos, Lord, sa kanila pong pangailangan, Panginoon Diyos, financial, Panginoon Diyos, batili po, Panginoon Diyos, Lord, kanila pong mga puso, Panginoon Diyos, Lord, ano man ang kanila pong mga prayer, desire, Panginoon Diyos, Lord, yung mangyayari, Panginoon Diyos, ayon po sa inyong pong kalooban. Aming Ama, Panginoon Diyos, Lord, dahil po kami, Panginoon Diyos, Lord, nakalas ng kamay para po sa kanila. I-release po namin, Panginoon Diyos, Lord, pagpapala, Panginoon Diyos, Lord, na hindi pa nila naranasan, Panginoon Diyos, Lord, at Panginoon, sigit sa lahat, Panginoon Diyos, Lord, ang kaligtasan, Panginoon Diyos, Lord, magkaroon po sila ng pananampalataya sa inyo, Panginoon. Aming Ama, Panginoon, sa inyo pong mga kamay, pinakatiwala po namin sa inyo, ang kanila pong mga buhay, pagiging ka sa kanyang pangalan ng Jesus. Amen! Hallelujah. Amen. Diyan po kayo at sila po ay lalapit na kamay po kayo. Hello. Ay, meron pa dati. Meron pa. At
At recognize po namin si ano, si... May pahabol. Guys, ka namin makilala. Ayan. Si Sister Maggie. Sister Marie. Jennifer. Jennifer. Sige po, pangalala ko sa Jennifer. Wow! Ilocos! Ilocana din. Pero po, pwede ko natin sama si Sister Maggie dito. Sister Maggie, halika dito. Bilisin namin. Sige. Sama ka ba? Sige po, pray po natin si Sister Jennifer Paligan, Lord. Si Jennifer, Panginoon Diyos, Lord. Panginoon Diyos, Lord. At Panginoon Diyos, patuloy po siya, Panginoon pagpalain. Ingatan, Panginoon Diyos, Lord. Ang kanyang pong buhay, Panginoon. At tayo po'y patuloy na po bilang sa kanya, Panginoon Diyos, Lord. Sa kanya pong trabaho Diyos sa kong patuloy siya pagpalain, Panginoon Diyos. Maging sa kanya pong amo, Panginoon, Lord. Maayos na relasyon, Panginoon. Samahan, Panginoon. At patuloy, Panginoon Diyos, Lord. Yung pong pagpapala sa kanya pong buhay. Aming Ama, sa inyo po namin siya pagkakituala. Pagkika sa pangalan ng Jesus. Amen. We welcome Welcome you. Ayan, hallelujah, praise God. Amen, bago po natin tatawagin ang ating magbibigay mensahe galing sa Panginoon, tatawagin ko muna ang birthday celebrant, si Sis Mary Ann at si Sis Bell. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, sabay kayo. Mga ilang taon na ba tayo? Ay, blow mo na pala. Blow muna, blow. Batang-bata. Batang-bata. Ayan. Blow po, konti. Kunin na ba? Oh, matunaw yan. Palimus pa rin natin.
Yan o. Iharap mo kaya. Ganda ng cake pang ano. Pang malakasan. Ayan, thank you so much sa mga kapatid. Iyak na agad. Tissue. Ayan, nagpapasalamat ako sa inyo mga kapatid. Ito na naman, nadagdagan naman. Binigyan na naman ako ng Panginoon ng panibagong taon. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong biyaya sa aking buhay. Ayan, nagpapasalamat. Ayan, iyak ako. Ayan, ako po ay nagse-celebrate ng 40 years old. Wow, bata. Uy! Ayan. Maraming salamat din sa maagang pagbati ng aking asawa at anak. Nak, I love you so much. Haba. Akala ko si Daddy. Akala ko si Daddy. Siyempre, hindi nawawala ang aking asawa. Ayan. Nag-celebrate, kasi nag-celebrate din po kami ng anniversary last May 3. So, thank you so much sa aking asawa and then I love you so much. Ayan po, thank you sa mga Saturday. Kasi, although dual citizen ako, maraming salamat sa Saturday group. One Chai, kay Rostora Grace, at sa aking mga kapatid. Ayan. Thank you so much po and thank you, Lord. Amen. Happy birthday, Sis Anne. Hello, good morning to everyone. Happy Mother's Day to all mothers. In our happy birthday. Salamat po sa group natin sa One Child Saturday Group. Salamat sa mga kapatid, lalo na kay Pastor Grace, Pastor Roland, at Nanay Pinsang. Maraming salamat. Ako pala ay, ngayong birthday ko po ay May 23. This is Saturday, but wala ko Next Saturday. So, early lang po ang celebration nila. So, nakikisabay na lang po ako. So, Thank ako po you. ay 24 years old. 24 years old? 42 years old. Binaligtad pala. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe, nagulat ako lalo na doon. kay Sis Al, sa mga advices. So, maraming salamat. So, salamat. Happy birthday to you. Ito po si Pastor Robin para sa yung birthday celebrant. Yan. Yan. Iyak. Siya pala umiyak. Extend our hands to them and let us pray. Panginoon, maraming salamat to God sa kaarawan sa ngayong buwan ng mga kapatid na ito. Panginoon, dalangin ko, Lord God, na patuloy mo silang pagpalain at ingatan, ganoon din yung kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginagawa sa kanila. At anong pa mang, Panginoon, ang kanilang struggles or kinakaharap na suliranin, ikaw, Panginoon, ang mag-solve nito, ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanila. Yes, Hindi namin okay. alam, Panginoon, ikaw lamang po ang mga kapatid, kaya dalangin po namin na ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanila. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong gawin para sa kanila. We expect good things, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Kaya ihanda na po na natin ang sarili, ang puso't isipan natin. Tatawagin ko na po ang magbibigay ng mensahe galing sa Panginoon, si Pastor Ronald de Jesus. Amen.
holiday. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning. Pilipinan mo yung puso. You know, kailan parang dati celebrate kayong nanay, hindi sa mga celebration. Kaya po sa lahat po ng mga nanay ko, una po ay appreciate po namin po ang inyo pong sakripisyo. Amen? Hallelujah. Happy Mother's Day po sa lahat. Ito po yung mga nanay dito. Tapos po yung mga kamay. Amen. Yung mga nanay. Mga single mom. Amen? Double mom. Ay, sige lang. Talaga. Paglabi ko yung mga pang nanay. Amen? Parehin po ang Diyos sa po natin na ang mga nanay po, sila po ay regalo po ng Diyos, amen, para sa atin. Kaya po, sila po ang dahilan kung bakit po narito din po tayo next na ginamit po ng Diyos, amen. Sabi po yung purpose po ng nanay ay napakahalaga. Sabi pa din po sa Proverbs 31 verse 10, wala kang makita na mabait o duwa ng nanay, sila po ay higit pa sa isang alahas, amen. Ganun po kahalaga po ang value po ng isa pong nanay. Kaya po, ito pong araw na ito, amen, itong month of May, lahat po ay celebrate po ng Mother's Day. Dahil po, nanay po ay napakahalaga po. Ang kanila pong mga kanila pong role po dito po sa lupa. Kaya po nung nilikha po ng Diyos ang ang langit at lupa, nagandahan ng Diyos. Pero kung nilikha po niya ang lalaki, sabi ng Panginoon, parang kulang. Parang hindi maganda na siya lamang. Kaya kailangan meron po siyang kapartner. Kaya po, ang nanay po, ang mga kababaihan po, ay malaki po ang kanilang pong role po dito po sa mundo. Kaya po nagkaroon po ng expansion, multiplication, dahil po sa mga nanay. Amen? Kaya po sa umaga po ito ay pag-aaralan po natin ang kahalagahan po ng nanay. What mothers deserve. Kaya po, deserve po natin talaga kung i-appreciate po yung i-honor po natin ang ating pong mga nanay. So, are you ready po dyan po sa likod? Amen? Sige po, bigyan natin sila po ng pagkakataon po na makahanap po para makahanda po tayo. Madalas po sa mga nanay, narito po ay talaga pong isa po sa mga tanging layunin po nila ay para po sa kinabukasan po ng kanila pong mga anak. Totoo? Yung pagsasakripisyo, talaga po hindi po, nung pong ginawa ko po yung pong mga video po ng ating pong mga kapatid, sabi ko nga ay talaga pong matindi po ang kanila pong mga kanila pong mga saluhin, yung emosyon, amen, yung pagsasakripisyo, malayo sa kanilang asawa, malayo po sa kanilang pong mga anak. Kaya po nakita po natin na talaga pong yung pag-ibig po ng nanay na roon. Sabi pa, walang magigit po sa dakilang pag-ibig po ng ating pong Panginoon, pero po yung pag-ibig po ng mga nanak ay mas malaki po doon sa pag-ibig ng Diyos. Totoo? Amen. Hallelujah, wala pong maikumpara po sa pag-ibig po ng mga nanay, kaya po sa buong po ng Isaiah, kinukumpara po ng Panginoong Isus, ang kanya pong yung kaaliwan, sabi pa, kung paano ko kayo inaliw, sabi niya dun sa buong sabayang Israelita kung saan humantong po, nakaranas po ng pagkatihatian, pagsubok, kaya ganun din katulad kayo ng mga nanay kung paano nila inaliw ang kanila pong mga anak. Kaya ako din po, naranasan ko po yung kung minsan yung isang tatay na iwanan din po ng nanay. Sino po nakaranas mga tatay? Ako ng tatay dito, si Brother Jason, hindi pa tatay. yung time po nga, yung December po umuwi po si Jason sa ay doon po sa Pilipinas, namatay po yung tatay niya, naiwanan po ako sa mga anak ko, dalawang babae. Parang sabi ko, naisip ko, nga pala, minsan lang pala ako naiwanan sa dalawang ito. Kaya kung pag nandiyan siya, hindi ko po ginagawa. Minsan talagang siya po lahat, nagluluto, naglalaba, naglilinis, namamalingki, talagang nag-iisip kung anong bibilhin. Nung umalis po siya, ginawa ko po yung trabaho ng nanay. Sabi ko, hindi pala madali. Yung pong gigising ka ng mga iisip ko, ano ba yung ito? Punta ko sa palengke ko na pamilya. Paano kayang itong pera ko, paano kaya bibili ko ito sa pera ko? Yung sa uwi ko, walang bitbit, at bitbit ko lang isang luya, may kulang pa pala ba? Ito lang na. Pagdating ko dun po sa mga washing machine, sabi ko, paano kayo pipindutan dito? Isa tagabili lang ako ng isang washing machine, nakabuhat ng washing machine, pero hindi pa ako nagpipindot ng washing machine. Ay sabi ko, mahirap talaga palang wala yung kapartner sa buhay. Ay sabi ko, ganun talaga kahalaga. Minsan po, yung mga babae, minsan hindi ko rin sila maintindihan. Pag yung mga nanay na hindi sila, sabi ko, maliligo, ang tagal-tagal nyo. Kaya sabi ng nanay ko, siyempre, babae kami, ay mga pala. Kaya minsan kailangan talaga
may nanay na nakakaintindi po dun sa kalagayan din po ng mga anak. Kaya dati po naranasan ko po na bilang di po isang minsan yung, alam mo, yung bago lang kayo mag-asawa at pero kayong anak, ito rin, hindi maaan talaga yung baby, umiiyak kayo sa gabi. Minsan di mo alam, minsan pa si Mrs. pagod, puyat siya sa ano, pag minsan pumapalitin po ako mag-alaga na baby, umiiyak kayo, bubuhatin ko. Sa sayaw-sayaw, ginawa ko ng mga sayaw. Hindi pa rin tumitigil, umiiyak pa rin. Kumakanta na ako, nakakanta-kanta, naubos na yung mga kanta, hindi pa rin tumigil. Pero pagdating po sa ina, isang hawak ng ina, tumitigil na. Yung pala nagugutom lang pala. Ako meron pong mga bagay po na ano po, yung mga bagay po na hindi po nagagawa po ng ina, amen? Ay, mga tatay sa ina, amen? Yung po yung magdala po ng baby, sa loob po ng siyam na buha, talaga po yung sakripisyo, paglabas po. Kaya po, sabi ko nga, nung nanganak si Mary, sabi ko, ayaw ko na mag-anak talaga. Parang ako yung na-trauma kasi nung minsan po kasama ko po siya sa ospital, nung nanganak po siya. Ay, nakita ko po yung mga oxygen nilagay na sa narinig ko yun. Tapos parang talagang di mapapakali, nahawa ko, isipan yun, talagang parang ako pinatatakot na ako, parang sabi ko, parang nagkaroon ako ng sabi ko, ayaw ko na mag-anak, parang ako ang gusto ko, ayaw ko na mag-anak. Eh, nakikita ko po yung mga sakit, mga naramdaman, at talaga pong, totoo po talaga yung mga pinagdadaanan po ng mga ina. Kaya dapat po talaga natin na ito po i-appreciate po natin, amen? Ang kahalagahan po ng mga nanay. Kaya po mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyo. Amen? Glory, hallelujah. Kaya po sumarong ito po ay gusto ko lang pong mag-share po ng salita ng Panginoon po na bahagya lang po para mapag-celebrate po tayo mamaya. Ito po ay matatagpuan po natin sa ano. Ito po siya dyan, chapter 19 ay po, mababasa po natin. Klaro ba dyan? Yan po, dyan chapter 19, 25 to 27. Pili tayo tumayo, pero pag-alas salita ng Panginoon. Sabi pa natin. Nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong si Maria. Dito po, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae. Ayan, may siya kapatid na babae. Si Maria, asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Next. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niya talaga na nasa tabi niya. Sinabi niya, ina, ituloy mo siya sarili anak. At sinabi niya man niya dun sa alagad, ituloy mo siya iyong ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina na Jesus. Sipatay po muna ay sinutalangin mo ko at manalangin. Purihin kami ang mga Diyos na mahabagin mga pagkakas sa lahat. Diyos na may akla ng aming mga buhay. Diyos na mabuti at tapat. Muli po sa mga ito, kami po ay ipapasakop sa inyo kalooban. Pero Diyos sa aming pong pag-aaralan niyo pong mga salita pa ino, Lord. Lalo na po ino Diyos sa buhay ng mga hinapay mo. Pero po kami mapupulot ng mga aral pa ino, Lord. Kung paano kayo Diyos, Lord, itoring kayo, i-honor, igalang kayo, mahalin kayo Diyos, Lord, ang aming pong mga mahalay na dito po sa lupa, Panginoon. Kung paano ka pa ng Diyos Lord at mahal sa inyo po ina. Aming Ama, patuloy niyo po panganahan pagpalain ng bawat isa. Banal Espiritu, wala pong ibang tinataas kundi kayo bilang aming pong nagilang guro. Mangusap ka kayo ng Diyos, kami pong mga puso, Panginoon. Buksan niyo po ang aming pong mga puso, aming pong kalinig, na marinig po namin, aming pong mga tinig. Aming Ama, patuloy ka. Sabi na langin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, kayo yung mga po. Dito po sa tipong binasa, alam mo, meron pong 30 babae dito na ang pangalan ay po Maria. Eh sabi ko, itong mga Maria talaga, talagang kilala po sila noong panahon na yun. Kaya po iba-iba po yung mga, hindi po ngayon po sila mga apelido, kasi po mga apelido. Yung isa si Maria, ina ni Jesus, si Maria, isang Maria Magdalena, Maria, isang Maria Cleo, asawa ni Cleopas, 3 Maria ganito. Kaya po nung ipinako po ang ating pong Panginoong Jesus, ito pong apat na babae, isa pang babae dyan, pero nabagay kung sino yung pangalan, sabi na kapatid ni Maria. Pero sabi pa ng mga scholars, isa nung daw yun, yung kapatid na nanay ni John at ni James.
So dito po meron pong tatlong Maria. Dito nakita ng Maria na nanay ni Jesus, Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Kaya po minsan po, alam niyo po sa nung panahon, hindi katulad po natin pong panahon ngayon na tayo po ay gumagamit po ng mga apelyido. Amen? Pero nagtataka pa sa Bible, wala silang mga apelyido. Eh minsan doon po ako na doon po sa anak ko nagtatanong, si Jesus ba, yung apelyido niya is Christ? Kaya po nag-umpisa po ako nagtatanong nga pala, bakit nga wala ng mga apelyido? Sabi ko, yung Christ, hindi apelyido, title yan. Bilang isang Bisayo, alam. Pero talaga po dati po, sila po, parang sila po ma-recognize, makilala po, madalas po ang ginagamit po nila mga apelyido, katulad po sila po ay anak siya ni tatay na ganito. Or iba po, ginagamit po yung titulo, si Pedro na ministra, or si iba naman ginagamit naman nila yung kung lugar. Katulad po ni Maria dito, Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, taga-Laguna na siya. Magdalena. Hindi po, yung Magdalena po, isa pong lugar po, sa tao po yung Magdala. Si Maria na taga-Magdalena, Magdala. Alam niyo po si Judas Iscariote, alam po yung Iscariote po ay isang lugar din po, si Judas na taga-Iscariote. Kaya po, sila, ginagamit po yung pumuli ng minsan pangalan po ng mga tatay nila, katulad ni Solomon na anak ni David, si David anak ni Jesse, si Isaac na anak ni Abraham, si Jacob na anak ni Isaac. Mga di ba ganun yung wala sila talagang mga apelido. So yun ang pag ginagamit hanggang sa ating pong kapanan, nagkakukulan tayo ng apelido, dumadami na po yung mga tapos mabilis po makilala. Kaya po dito po nakikita po natin yung tatlong Maria. Kaya po dito nakikita po natin na ito pong si Maria, yung nanay po ni Jesus, nakita po natin yung tunay po na pag-ibig bilang isa sa kanya pong anak. Kaya po sa hanggang huli, hininga ng kanya pong anak, suffering po na naranasan kapighatian, siya po ipinako sa koron. Alam niyo po si Maria ay naroon siya sa paanan ng ating pong Panginoong Hesus. Alam niyo po, si Maria po ay talaga kung ay dami pong sakripisyo pinagdadaanan ko ni Maria. Kung pag-aaralan ko lang natin si Maria. Amen. Una, alam niyo yung saan ba si Maria nanganak? Si Maria po ay nanganak doon po sa lugar na hindi po maganda. Amen. Nagtitiis po siya doon sa baho, amoy, ng mga ayog. Amen. Sino pong gusto, panganak doon sa tulungan ng baboy? Ayaw, di ba? Ito si Maria, naranasan ko yung ipanganak ang kanya pong anak ni Jesus doon po sa lugar na hindi po kaaya-aya. Amen? Pangalawa po, si Maria po ipinanak ko si Jesus. Ano po, nagkaroon po ng banta sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. Bilang isang ina, siyempre, dama mo yun. Amen? Yung anak mo, papatayin. Kasi nga nagkaroon po ng time na sabi na mayroon pong hari na ipinanganak. Kaya po nagkaroon po ng time, sabi itong papatayin ko si Jesus. Kaya po ang nangyari po si Jesus po, sila Maria po ay tumakbo, ay pumunta po sa Egypto. So naging naman sila pagdating po sa Egypto, naging refugee naman sila sa Egypto. Kaya po sila pinakatira po sa lugar na hindi po nila lugar at talagang mahirap po yan. Talaga pong sila po nakaranas po na titira ka sa lugar na hindi mo pinagistan. Hindi ka doon talaga, hindi nakasanayan. Mahirap, di ba? Ay lalo na wala kang kakilala. Amen, naranasan namin yan ni Ate Bin. Doon po kami sa China dati, talaga po, mga katabi namin, hindi kakilala, hindi makausap, mahirap bumili. Lahat talaga po, nandun po yung sacrifice, nandun po lahat. Kaya po, dito po naiintindihan ko po yung buhay po ni Marlene, nung sila pinagbantan mo yung anak niya, tumakbo po sila sa Egypto. Alam niyo po, hindi lang po, nung lumaki po si Jesus, doon po sa ministry ng ating pong Panginoon, nakita din po ng Maria na ang buhay po ng kanyang anak po ay hindi po nauunawaan. Marami pong mga tinutulog sa po. Siya po ay talaga pong nakaranas po ng kakaiba. Kaya po dito po hanggang po dun sa huli pong buhay ng kanyang anak na si Jesus Christ, ipinako doon sa krus. Amen? Yan po siya po ay pinarusahan sa kasalanan na hindi po niya nagawa. Amen? Kaya nandun po talaga pong hanggang sa huli pong hininga po ni Maria, nandoon po siya. Doon po sa paanan ng Panginoon, talaga po nandun po yung pagmamalaya, nandun po yung suporta niya, nandun po yung pag-unawa niya. Grabe, sa atin sigurado ka pa naman ngayon, hindi natin kaya. Totoo? Minsan nga lang, pag nagloko lang yung anak natin, bahala ka sa buhay mo. Hindi kita, anak. Amen? Minsan, pag-saktan lang tayo sa mga panahon ngayon,
Pag hindi talaga naturuan yung mga anak, talaga pong tumataas po yung presyo ng dugo mo. Talaga pong kaya po pag wala po yung pauunawa, wala po yung pagmamahal po sa ating mga talaga po itatakrid mo sila, pero purihin po ang Diyos dahil tayo pinakakilala sa Panginoon at lalo pa yung pagmamahal po natin sa ating Diyos, sa ating pong mga anak, sa ating pong pamilya ay lalo pong nagbubumabaw. Amen? Amen. Kaya salamat na lang na meron po tayong banal na Espiritu na nagbibigay po, ito po yung bunga po ng pagmamahal, yung pasensya, yung pagtitiis, nandun po dahil po sa Panginoon. Amen. Kaya po, isa po sa mga halimbawa po dito na nagsakripisyo, wala po iba, kundi po si Maria, ginawa po niya lahat para po sa kanya pong anak. Kaya po dun po sa Luke 2:35, meron pong prophecy sa kanya, sabi pa, kaya mahahayag ang kanilang isip dahil dito, magkaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang matalim na itinarak sa iyong puso. Kahit kung tuwang-tuwa sila na naging si Simeon ang salita nito, siya po ay may takot sa Diyos at nagkaroon po siya ng propesya patungkol kay Maria sa kanya pong pong pagdaraanan. Kaya po dito po sa Biblia, siya po ay sabi pa, kapighatian, parang isang matalim na itinarak sa iyong puso. Yung kanya pong naranasan po sa pamamagitan po ng kanya pong anak, na po nakakaranas po ng iba't ibang sitwasyon po sa buhay. Amen? Kaya po dito po natin, kita po natin na sa kabila po ng lahat, amen? Na dito po yung kanya pong anak, na si Jesus naman, ito na po ay pinapakita din po niya ang kanya pong pagmamahalin po sa kanyang ina. Kaya po sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaral is, what mothers deserve? Ano po ba yung deserve ng mother? Una po, mother deserve honorable care and support. Ulitin po natin. Mothers deserve honorable care and support. Alam niyo po, ang ating pong Panginoon, bit-bit po niya yung kasalanan ng tao. Amen? Ipako siya para po ang mga tao po ay, sila po ay maligtas sa pamagitan niya. Pero tandaan po natin, hindi lang po dun sa purpose na yun, kundi po meron dito siyang sabi pa, naalala din po niya ang kanyang pong role bilang isang anak dito sa lupa. Jesus ensured his mother would be cared for by entrusting her to his disciple. John provided for her needs even in the darkest moment. At dito po naalala po ni Jesus ang kanya pong ina. Siyempre po, pag siya po ay mawala na sa mundo, siya po ay mamatay na. Sino pong mag-alaga po sa kanya pong ina? Amen? Nandiyan po ba kayo? Sino po kayo mga ina dito? Tinatin niyo ba yung mga ina niyo? Nakakausap niyo ba yung mga ina niyo? Amen. Yung presensya niyo, naramdaman ba ng mga ina niyo? Amen. Amen? Kaya po sa umagang ito po, ito rin paalala din po sa atin sa may mga ina pa po na mahalaga sila sa atin. Amen? Katulad po ng ating pong Panginoon, siya po ay nakaranas, sakit, ipinako siya sa cross. Alam po, nandun pa rin sa isip niya, kanya pong ina. Kaya po ang katabi po nandun po sa kanila si Maria, sa kabila po, kaya pong alagad, wala po ibang alagad dito na tinutukoy, kundi po si John Dipilaw. Minamahal niyang alagad. Mothers deserve honorable. Ano po sabi po ng Exodus 20 verse 12? Honor your father and your mother, so that you may live long in the land of the Lord, your God is giving you. Alam po ni Jesus to. Ito po mga saling ito po ay matagpuan po sa Old Testament. Sabi pa, igalang, amen? Honor your father and your mother so that you may live long in the land of the Lord, your God is giving you. Dito po makikita po natin, mayroon pong pangako, amen? Ano po yung pangako dito? Mayroon pong pangako po yung blessed life. Long life. Ano pa? Favor life. Ano ba yung favor? Ibig sabihin, pag long life, kasama na yung favor. Amen? Bigyan ka ng habang buhay. Kaya po siguro nakita ko dito, kaya siguro itong mga nakapansin, o ayun din sa statistic, na mas maraming babaeng balo kaysa lalaking balo.
Napansin niyo ba? Kaya sa aming pamilya din, mas una pong kumanang yung mga lalaki. Sa side ng tatay ko, lahat po mga lalaki mga una. Sabi ko nga. Eh yan din, yung tatay ko, mas una sa nanay ko. Dito sa misis ko, nauna din ang tatay niya. Kaya dito nakikita ko po dito na dahil po siguro dahil itong mga nanay dito, bunga po ito ng kanila din pong matindi pong pagmamahal. Amen? Amen? Kaya po dito siguro, dito din po sa sa ating pong binasa, alam niyo po, ang ating pong Panginoon, pinagkatiwala po niya ang kanyang pong ina doon po kay John. John the Beloved, alagaan mo yung nanay ko, sabi nga dito, sabi ni Jesus, sa kanyang alagad, ituring mo siyang ina. Kinausap po ni Jesus si John. At sabi naman po ni Jesus sa kanyang ina, ituring mo siyang anak. Kaya dito po nagkaroon po sila ng relasyon. Ibig sabihin po, ni-entrust po ni Jesus kanya pong ina doon po kay John. Dinaalam po ni John na ang kanya pong nanay, pag doon po sa kamay ni John, ito po ay maalagaan dahil si John po, siya po ay masugid, siya po ay mahal na mahal at malapit po kay Jesus. Nagtatanong ako, bakit hindi po doon po i-entrust ni Jesus doon po sa kanyang tatay o sa asawa niya? Nabasa po ay si Joseph pala ay nauna na, namatay na. Sabi, bakit hindi po doon sa kanya pong mga kapatid? Pagalaw po, yung mga kapatid ko, minsan po mga kapatid, hindi din po natiwala sa kanya. Nung doon po siya sa cross, siya po ay, ipako, alam niyo po, ang naroon niya ay si John at si Maria. At mga ibang disipulo na po sumalayo, nagkatago sila o saan sila. Hindi po nabanggit dito, narito si John. Alam mo, pinapakita dito, sabi pa, mas higit po ang ating pong pamilya sa Panginoon. Sabi, binarinig ko, may mga sabi ba, water, blood is water, is thicker than water. And then, but spirit is thicker than blood. Amen? Ibig sabihin pa, yung mga kapatid po natin sa Espiritu. Amen? Mga kapatid po natin sa Panginoon. Amen? Sila po mas higit po natin kasi sila po habang buhay din po natin silang makasama. Amen? Dahil tayo po yung kapatid po sa Panginoon. Kaya dito po si John po ay tinuturing po talagang napakalapit po sa Panginoon. Kaya dito po ini-entrust sa ating pong mga buhay. Kasama po ba natin ang ating pong mga magulang o tatay o nanay po sa ating pong mga plano? Nandiyan po ba tayo? Eh, minsan, maghihirap, Eh, lalo na pagdating po sa ating mga nanay, mga tatay, mga sa nanay na lang, o muna yung mga tatay. Minsan, pag sila po ay tumanda na, nandun po yung napaka-emosyonal, napaka-demanding na, wala kayo. Minsan parang nawawalan tayo ng gana, amen? Minsan parang ayaw po natin, minsan nilibalay ko nun eh. Dati hindi naman ganyan yan, ngayon tumanda. Minsan nilarinig niya, ang hirap mag-alaga ng matanda. Pero alam din po, ito na po yung natutunan ko sa pag-aaral. Na kailangan po natin na sila po unawain po natin. Amen? Minsan po kasi dumating po yung panahon na sa nito, turuan natin ng leksyon. Bahala sila. Pag mapidalupin ng mas 20, 80, siguro sa tingin ko, hindi na natin kailangan na turuan pa ng leksyon yan. Nandiyan po ba kayo? Una na tayo na magbago yan. Amen? Tayo na lang po magbago, mga anak. Amen? Sila po yung unawain natin, itindihin na lang po natin. Amen? Pag tayo din po ay tumatanda, amen? Ano yun? Itindihin tayo ng ating pong mga anak. Minsan kasi talagang, lalo na pag nawala na yung nawala na yung partner sa buhay, ang dami na po iniisip, talagang nag-iisa na lang. Kaya minsan nababago po yung nakikita po may siguro sa pangangailangan niya, so kayo susupurin. Minsan talagang aburin po yung nanay, kasi hindi na rin po natin nakikindihan. Kaya po kayo na rin po umitindi sa ating po mga nanay. Nandiyan po ba kayo? Yes. Mahalin po natin sa wala na pong ibang kasi, kunti na lang po yung buhay nila doon sa mundo. Even siguro kung nakita dyan si 20, 80, siguro bibilangin na lang, maming taong na lang, or mahaba na yung 10 taon. Amen? Kaya po wala po tayong ibang gawin po, kundi po ibigay na lang po natin yung the best po para po sa kanila. Amen? I-honor na lang po natin sila, igala na lang po natin sila, unawain na lang po natin sila, intindihin po natin sila. Amen?
Ibigay po natin yung pong gusto nila, hindi pa yung gusto natin. Minsan kasi pag meron na yung gustong pagkain sa akin ito, unahin tikman mo to. Sa'yo na to, gusto, sarap yan. Bakit bigay mo sa akin? Hindi ko naman gusto yan. Minsan binibigay ko natin gusto, tikman mo na yun, tikman mo sarap yan. Ibigay mo sa akin yung gusto ko, kaya alalamin ba ito, ano pong gusto natin yung mga magulang. Dahil kung tinalay yung buhay nila, ma-enjoy man nila yung buhay nila. Amen? Hallelujah! Kaya pa sabi ko sa kanya, meron pong promise ko, honor your father and your mother so that you may live long in the land. And the Lord your God is giving you. Kaya po dito nga sa ano po, alam mo sa lahat po ng mga disipulo, alam niyo po, nung na-observe ko po si John lang po talaga na, alam mo, yung mga ibang mga disipulo ng ating pong Panginoon, magkaiba yung kamatayan nila, iba, ano po, pinigti na patiwari, even mo, talaga pong, doon po sa persecution, dinalatan ng buhay, talaga pong, agad hindi po yung nangyari po sa mga disipulo natin pong Panginoon. Pero pagdating po kay John, alam mo iba si John, hindi, namatay lang po si John, alam po namatay si John sa katandaan. Ang haba ng buhay ni John. Sabi ko, dito po yung isip ko, sa akin lang po ito, revelation lang po. Sabi ko, dahil si John po ay binigyan po ng responsibility ng ating pong Panginoon na alagaan po ang kanyang ina. Siguro kung si Maria namatay na mahabang panahon, or dahil mahabang hindi pa namatay siya, inalagaan niya. Alam mo, si John po ay tinapon po sa isla po ng Patmos, doon po sa isla na yun, bro. Di po siya katulad po ng mga disipulo, kakaiba yung kamatayan nila. Kaya po, isa lang po ang natutunan ko ulit pag minamahal, inalagaan po natin ang ating pong mga inang meron pong kapalit po at meron pong mga benepisyo. Amen? Amen. Favor, hallelujah, dahil siguro matagal siya namatay o ano, binigyan ng lakas, favor, amen, hallelujah, provide yung mga kailangan. Nandiyan po ba kayo? Amen. So, mahalaga po na alagaan po natin ang ating pong mga ina. Amen? Amen. The promise is a blessed life. Sabi niya, isa kama, honor your father and your mother. Ano ba? Saan na tayo? Next. Honor your father. Ayun, okay. Tapos na tayo dyan. Pangalawa po, mothers deserve love and appreciation. Ano daw? Mothers deserve love and appreciation. Sino pong mga nakapagtatapos na ng mga anak dito? Amen. Amen? Itaas ang mga kamay. Ayan po, grabe po. Hindi po pero, amen? Siguro ilan na po yung mga luha ang pumatak sa mga mata, amen? Yung pawis, siguro kung ipunin yun, ilang balde na yun. Kaya po dito po, deserve po na sila po'y mahalin, amen? Yung sakripisyo nila na kailangan pong ginagawa. Sacrifice and strength, acting as the primary source of comfort and guidance in our... Alam niyo po, ang mga nanay po ay talaga po pagdating po sa mga comfort sa kanila po natin makikita. Totoo. Amen. Kaya kung naalala ko po nung ako po nasa elementary high school, ay elementary pa lang, ako po kayo mas malapit ako sa mama pag mayroong pangalan, Ma! Wala akong bahon. Ma! Masakit akong ngipin. Ma! May lagnat ako. Pag may problema sa school, Ma! Tinawag ka ng teacher. Ma! Alam mo, parang isang baka. Nung ma. Eh, wala naman itong ginagawa din ng nanay. Kahit buyat yan, kahit may sakit yan, ginagawa niya. Sa sakripisyo siya. Pero napansin ko lang po, pagdating po sa mga sosyaling bata, wala akong patient, wala akong bahon, kasi parang isang mga kambing. Mami kasi, Pag sa probinsya, mga baka mo. Pero totoo yan. Talaga po mas malapitan ko yung pong mga nanay natin, amen? Nandun po yung comfort. Naalala ko po nung maliit po ako, doon po ako sa, dinala po ako ng lulo. Kasi nga siguro marami na kami sa kapatid, lima na kami ng panganay. Ako yung panganay, pero kung 5 pang kapatid, so dahil lagi kami nag-aaway, eh ako, dinala po ako doon sa lulo ko, tinira ko doon, mga ilang mga siguro may taon din yun. Kaya kung nandun po ako sa lulo ko,
Alam niyo po, wala pong ibang nasa isip ko po yung nanay ko. Lagi ko pong inaabangan, doon po sa bahan ng tapat po ng bahay ng lulok, may tulay. Araw-araw po ako, nakatingin po ako doon sa tulay. Inaabangan ko kung dadaan yung nanay ko. Pagising ko ng umaga, titingin naman ako doon sa tulay. Kaya dadaan yung nanay ko. Ang taong talagang dahil po, may pagkakataon talagang dumaan yung nanay ko, tuwang-tuwa ko. Alam mo, sa sobrang tuwa, alam mo yun, iba yung naramdaman ng isang anak. Kaya sabi ko nga, lalo na sa ating pong mga ano dito, mga nanay na rin, naiwan yung mga anak, sabi ko, mahirap din po sa kagayan din po ng mga anak na naiwan ng magulang. Kaya pray din po natin na ano po na, siguro meron lang po tayong ano po, goal po dito sa Hong Kong or ano man yung mga ano natin, siguro mas masarap din pa rin na makasama pa rin yung mga anak natin, pamilya po natin, yun. Kaya po, yung pinaranasan ko po yung alam mo yung longing mo, kakahanap ka ng comfort yung sa nanay mo, kaya araw-araw ko po tinitingnan. Pero kung nakatulog po ako, pagising ko, naiyak na naman ako kasi nga hindi ko na nakita nanay ko, umalis na naman, umuwi na, iniwan ko, hindi ako dinala. Kaya po sabi pa kanya ang Panginoon, ginagamit niya po ang nanay as ano po, yung po mas malaki po pagdating po dun sa comfort. Kung paano yung inalayo ang Israelita, ang Jerusalem, ang kanya pong bayan, ganun din po katulad ng mga nanay na inalayo tayo, amen? Sabi po ng Proverbs 31:31, give here the fruit of your hands and let your world praise here at the gates. Kaya po ito po yung tinutukoy po dito yung mga huwarang ina. Ito po yung mga babae na ina, mga ina na ginagawa po nila ang kanilang tungkulin bilang mga ina. Kaya sabi ko, give here the fruit of your hands. Kaya sila din po ay patuloy po natin sila i-appreciate, amen? Patuloy po natin sila i-honor, amen? At sabi pa, praise and let your works praise here at the gates. Alam niyo pong gates, yung sa unang kapanahon po, yung gates po, hindi lang po siya entrance. Kundi po itong gates na ito po yung lugar kung saan dito po yung nakakaipon-tipon yung mga leaders, yung mga tao, mga ano, kung gusto pa ng mga news or ano man yan, siya nag-uusap-usap. Kaya po dito sa pa, siya po ay nakikilala po ng kanilang pong komunidad. Amen? Dahil din po sa kanila pong let your works praise here at the gates. Kaya po nakikilala sila. Ano po, nakikilala po ito yung pong husband. Yung kanya pong asawang lalaki nakikilala po dahil po sa kanya pong huwarang asawa. Kaya po malaki po ang parte po ng babae ng asawa sa kanya pong asawang lalaki. Amen? Amen. Kaya po tinuturo ko dito sa Proverbs 31, paano maging isang huwarang asawa. Kaya dati po naalala ko, binanggit ko yan. Amen? Hallelujah! Kaya po dito, yung pong mothers deserve love and appreciation. I-appreciate po natin yung pong mga nanay natin. Amen? Ano man nakikita po natin sa kanilang mga ano po, talaga may kahinaan naman talaga yan. Amen? Amen? Meron silang mga ano pang tawag yan, mga weaknesses or ano man yung mga minsan hindi natin nagugustuhan. Hindi po kasi minsan po may sa totoo lang hindi din lahat na ano po na-enjoy ko i-celebrate ko yung Mother Day kasi minsan meron pong mga anak din po na nakaranas din po ng mga yung mga iniiwan ng mga ina, amen? Minsan po nakakaranas po ng mga abuso, minsan napaalagaan po sa iba. Kaya po minsan po, itong mga anak ko nagre-reveal dito, malaki po sila na ano po, wala po talaga direction sa buhay din po, wala din po sa pagmamahal po ng ina. Pero tandaan po natin lagi, amen? Kung tayo po ay nakaranas o ganun man, ano po natin, ibalik po natin, ilagay po natin sa ano po na mahalaga pa rin yung mga ina na yan, amen? Sila po ay ating pong patawarin, sila po ay ating pong ano po, ilapit po sa Panginoon, na sila din po ay makakilala sa Panginoon. Amen? Huwag po tayo magtanim po ng galit. Amen? Huwag po tayo magtanim po ng anumang sama ng loob. Patawarin po natin. Dahil po sabi pa, ano man yan sila, sabi pa, mayroon pong pangako na salita ng Panginoon. Mamumuhay ka ng mahaba dito po sa lupa. Hindi lang po mahaba, mabuti buhay. Amen. Kaya po sa mga magulang din po natin, ituturo din po sa ating po mga anak na paano din po igalang po ang ganda po mga nanay. Yan po ay hindi lang po para sa atin, para yan sa kanila. Amen? Gusto po natin maging maayos ang buhay ng mga anak natin, turuan po natin sila gumalang, i-honor, i-appreciate, mahalin ang kanila pong mga ina. Kasi may pangako. Mamuhay sila ng mabuti. May provision. Amen? Kaya po, dito po si Jesus, nakita po natin dito paano po niya minahal po ang kanya pong ina. I-ensure po niya na pag-alis niya sa lupa, ang kanya pong ina mahalagahan, meron pong kinabukasan.
Amen? Ilayo po na sa masama. Dapat nandun mo sa mabuting kamay. Hallelujah. Mother's love deserve love and appreciation. Ito po tayo magtatapos. Mothers deserve grace and understanding. Amen? Ano daw? Mother deserves grace and understanding. Naalala ko kasi minsan pag yung mga tatay, alam mo, pupunta kami doon sa mga bilihan, hindi ng damit. Minsan din ng tatay talaga mainipin eh. Pipili-pili niya ng mga damit yan. Pag-isa, maganda ba rin? Oo, maganda yan, bagay na bagay sa'yo. Yung pala, gusto na ng asawa, umalis na eh. Ang tagal-tagal mo mamili. Kaya minsan pag nabimilihan sila, pinabayaan ko sila, dito doon muna ako sa kabila. Kasi dito na kayo, tayo ka na ng tayo. Pag-ibig, super, bagay na bagay, okay na yan, bagay na bagay, maganda yan. Kahit lahat, hindi kasi, maganda yan, bagay yan. Kaya dito po, pinapakita lang po natin na pagdating po sa mga kababi, kababaihan, mga nanay, yung grace natin, yung understanding po natin, yung patience po natin, ay naroon po natin na madama din po nila. Amen? Hallelujah. Diyan po ba kayo? Amen. Eh, sabi ko nga kanina, minsan yung mga nanay natin, mga demanding or mga sorry, sa mga word minsan kasi nakikita po natin na sige, gusto ko hawak yung pera, ibigay mo ng pag-shumali. Minsan kasi alam mo yung kung ano yung kasiyahan ko ng nanay, gusto talaga yung maraming pera kasi alam mo ba, nag-iisip siya, baka mamay bukas, wala na akong pamili. Bigyan mo ng shumali, ipahawakin mo nga yung pera ko, pamili kung gusto mo ako. Unawain po natin kung mga ina po natin. Amen? Hallelujah. Sabi po ng Proverbs 22, listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Kaya sabi ko, do not despise your mother when she is old. Kung isalita po ng Panginoon, ibig sabihin ko despise. Huwag po natin silang tamakin, amen? Huwag po natin silang pabayaan, huwag po natin silang, ilayo, amen? Nandun po yung presensya po natin, maramdaman nila. Yung pong pag nag-text yung nanay natin, minsan kasi ang haba pag nag-message niya, sobrang haba naman ito. Tapos yung mag-reply ka, okay. Sino mo may ganun nanay? Minsan pag tinatamad yung magbasa, ito kasi malam yung mga drama-drama, ganito yung mga nanay. Okay, may okay, minsan ganun lang. O minsan heart lang. Pero iba pa rin yung madama ng mga nanay po natin, yung pagmamahalin po bilang mga anak. Amen? Katulad po natin kung Panginoon Israel, pinapadama po niya kanya pong pagmamahalin po sa kanya pong ina bilang ganti. Amen? Bilang kapalit doon po sa pag-aalaga sa kanya bilang isang anak dito. Kaya sabi po ng Corinthians 13 verse 4, love, basahin po natin. Love is patient, love is kind. Ay, wala pong iba ka na po. Ipalit po natin bilang po mga anak, yung puso palit natin yung pong mamahal. Pag tayo po'y nagmahal, kasama na po yan yung bunga po rin yung pong patience, pasensya. Pag nagmahal po tayo, ano po yung tinatawag na kindness. Amen? Tayo po ba'y mabuti po sa ating pong mga ina? Amen. Tayo po ba'y nagmamahal sa ating pong mga ina? Amen. Kaya po mamaya po, pag-uwi niyo, batiin niyo pong mga ina niyo. Amen? Hallelujah. Sabi niyo, Nay, I love you. Kaya po ba natin ibig Pastor, grabe na sanayan niyo, I love you, I love you. Kita na lang sa gawa. Sabi naman, actions speak louder than words. Pero mas maganda pa rin pag narinig po natin, galing po sa ating pong mga bibig. Amen? Pagmamahal po ng anak sa kanyang pong mga ina. Hallelujah. Sabi po ng antukoy pangako po para po sa mga ina. Sabi po ng Psalms 46 verse 5, God is waiting here. She will not fall. God will help here at break of day.
tayo po'y tutulungan po ng Diyos, tayo iniingatan po ng Diyos, tayo hindi po pinapabayaan po ng Diyos. Kaya tayo pong mga ina, gawin na po natin ang ating pong mga tuturin bilang isang ina at para sa ating pong mga anak. In return din po, pag-atid po ng mga anak natin, amen, gagawin din po nila sa atin. Amen? Dapat po maintindihan, maunawaan din po ang tunturin, ang role po ng bawat isa. Kaya po, ulitin ko po, ang mga ina po ay regalo po ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sabihin niyo po sa katabi mo, ikaw po yung perfect gift from God. Regalo po ng Diyos. Hallelujah. Kaya po sa inyo po, nandun po yung, yung purpose din po ng Diyos ay maganap dahil po sa inyo. Alam po, kung hindi po lumikha, siguro po ang Diyos ng babae. Alam niyo po siguro, diisip ko, paano kaya kung walang babae, kung pumunta si Jesus sa lupa, baka gagalan, si Jesus lulutan. Pero ginamit ko niyang babae, amen, si Maria. Siya po iniluwa talaga, siya po ay naging katulad po natin. Kaya po ang purpose ng Diyos kung bakit narito po siya sa lupa, para tayo po iligtas. Amen? Ang kaligtasan po ito ay nakamutan po natin dahil sa ating pong Panginoong Jesus. At ginamit po ng Panginoon sa kanyang pong ina, kaya po narito po siya sa lupa. Kaya pasalamat po tayo, amen, pagdating po sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesus. Ang pagmamahal po ni Maria, ito po ay isa pong foreshadow po ng pagmamahal po ng ating pong tunay na Diyos. At then po na, amen, kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ito po ilagay po natin sa ating pong mga puso, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. So, ating pong conclusion today, we honor mothers by celebrating the enduring love modeled by Mary at the cross and fulfilling Jesus' charge to care for, support, and stand by one another within our community of faith. Hallelujah. Kaya po, sa mga we celebrate, we honor mothers. Pwede po ulit may tatas ang mga kamay ng mga nanay. Huwag niyo pong ibaba. Hallelujah. Glory, hallelujah. Tayo po'y manalangin. O Diyos, pagiging ka pa yung Diyos, Lord, sa mga ganito, Panginoon. Kayo po'y lumikha kayo sa amin, Panginoon Diyos, at may plano kayo sa amin, Panginoon. Bagay sa buhay po ng aming pong mga nanay na narito, Panginoon. Pati niyo po ang kanila pong kalagayan. Pati niyo po, Panginoon Diyos, ang kanila pong naramdaman, Panginoon. Pati niyo po, Panginoon Diyos, ang kanila pong kalooban, Panginoon. Nakita niyo po, Panginoon Diyos, Lord, ang kanila pong mga sakripisyo, Panginoon. Nakita niyo po, Panginoon Diyos, ang kanila pong mga pinagdadaanan, Panginoon. Nakita niyo po, Panginoon Diyos, ang kanila pong mga laban, Panginoon Diyos, sa buhay, Panginoon. Aming Ama, Panginoon Diyos, Lord, sa oras na ito, Panginoon, we honor, we appreciate, Panginoon, Lord, ang may ginagawa ng mga nanay, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa inyo pong habag, biyaya, Panginoon, sa inyo pong tulong, Panginoon, sa inyo pong paggabay, Panginoon. Sa aming pong mga nanay, Panginoon Diyos, Lord, na naririto, Panginoon Diyos, Lord. Aming mga kamay, Panginoon Diyos, Lord, nakataas, Panginoon, sa bilang pagsuko, pag-surrender, Panginoon, pagpasako, Panginoon, sa inyo pong kalooban, Panginoon. Patuloy niyo pong patugbayan, Panginoon Diyos, Lord, patatagin, Panginoon Diyos, Lord, ang buhay ng aming pong mga nanay, Panginoon Diyos, lalo na kay Panginoon Diyos, sa kanila po pananampalataya, Panginoon, pagsunod po sa inyo, Panginoon Diyos, Lord. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon Diyos, Lord, ang kanila pong mga anak, Panginoon Diyos, Lord, matuto, Panginoon, sa inyo, Panginoon Diyos, sila po maging halimbawa, Panginoon Diyos, makita po sa kanila pong mga buhay, ang ilaw, Panginoon Diyos, Lord, ang tahanan, Panginoon Diyos, Lord, na nagbibigay po ng gabay, patnubay, Panginoon Diyos, direksyon, Panginoon, sa kanila pong mga anak, Panginoon Diyos. Aming Ama, Panginoon Diyos, Lord, sa inyo pong mga kamay, sila po namin ipagkatiwala, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon Diyos, Lord, maging kami pong mga trabaho po dito sa Hong Kong, Panginoon, Lord. Panginoon Diyos, Lord, alam po namin, hindi po madali, Panginoon Diyos, ang kanila pong mga sakripisyo, Panginoon, Lord, na sila po ay mahiwalay, Panginoon, malayo, Panginoon Diyos, sa piling po ng kanila pong mahal sa buhay, Panginoon, kanila pong asawa, Panginoon, sa kanila pong mga anak, Panginoon Diyos, Lord, na sakripisyo, Panginoon, para sa kinabukasan, Panginoon Diyos, Lord, para sa pangangailangan, Panginoon Diyos, Lord, kaming Ama, Panginoon Diyos, Lord, sa oras na ito, Panginoon, siniling po namin, Panginoon Diyos, Lord, ang kalakasan na patuloy niyo po, ipagkaloob niyo po sa kanila. Kaming Ama, Panginoon Diyos, Lord, patatagin niyo po ang kanilang pong mga buhay. Pagpalain niyo po sila.
Purihin ka pa yung Diyos, Lord, sa panghaling ito, Panginoon. Sa hindi po namin lubos, pinabalik ang lahat ng kapulihan. Pasasalamat sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po. Nawa po ay meron po kayong natutunan din po sa umalang ito. Amen. At yung mga salita po ng Panginoon ay ito po yung maitali po sa ating mga puso na katulad ni Jesus na nagmamahal po sa kanyang pong ina. At meron po siyang plano sa kanyang pong ina. Para ito po ay magkaroon ng buhay na mapayapak na sagana at siya po ay nagatunan po sa maayos na buhay. Kaya po sa lahat po natin po mga viewers online, salamat po sa iyo po pagsama, paglubay, panunood, amen. At sa mga nanay, Happy Mother's Day po sa iyo po lahat. And thank you so much.